Maigsoon, happy, holy, healthy, blessed, and lovely Sabbath day sa tanan. So, adlaw ipapahulay maigsoon, kumplituhon na to. Nga dili lang ta happy, kundi holy kay be holy because God is holy. And we need to be healthy because lisod kayo magbuhat sa bulaton, masakiton ba? Kailangan healthy, yapon. And because God blessed this day, kailangan kita mahimong panalangin sa this day is a blessed day and a lovely day. Tungod kay ang mga kaigsunan mahigugmaon sa. Di ba? Mao na yung mahuman sa bulaton sa Ginoo maigsoon tungod sa gugma. Kaya kung wala'y gugma, pait kayong bulaton. Pero makalahutay tungod sa gugma. Di ba? So, ang ato ang teksto nga gibasa sa atong zone is nasulat sa Matthew 25 verse 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Okay. Nasayod ta nga walay usa nato diri nga nakabalo kung kanus amo balik ang Ginoo. Pero naigingon diri sa Desire of Ages, page 235, paragraph 3. While we are not to know the hour of our Lord's return, takabalo kanus amo balik ang atong Ginoo, ang oras. We know when it is near. May makabalo dahil ta kung muna nagyun. Therefore, let us not sleep. Dili ko ta pwede matulog. Sinay matulog karon ba? Oo. Ningon mo bang Biblia? Therefore, let us not sleep. Di kita pwede matulog. As do others. Kung uban matulog, karon wala na itong ganay karon. But let us watch and be sober. Wow. Kailangan apan magbantay kita o buot kanang kailangan nagaandam bit kita sa kanunay. Bisa wala ta kabalo kay ang amahan raman bisag si Jesus tingin siya watch ko siya kabalo. Ang amahan ra. Oo. Pero kung moabot ang panahon nga moingon ang amahan sa iyang anak nga pangandam kay moadto ka dito sa yuta sikan coming mo na. Of course, ang Holy Spirit po, nga siya ang magigiya sa tibok kamaturan, siya gyapon ang magasulti nga hadoon. Siya gyapon yung magigiya sa tibok kamaturan. And we are praising the Lord for that. Okay. Ang atong pagtuon karon maigsoon, direta po ko sa 10 virgins o sa Matthew chapter 25. Ang pagtukini ning Kini nga pagtuon sa Matthew 25 sa 10 virgins. Husama ra gyapon nga nangita ta sa Ginoo, giuna nato pagpangita ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Husama ra gyapon nga giuna nato siya. Asa mabasa? Basahon na to. Matthew 25 verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins. Uy, ang iyang gingharian sa langit, mahisama sa 10 ka mga ulay. So, ang pagtuon din ini mga igsoon, if we seek the kingdom of God and His righteousness, nga midala sa ilang mga lamparahan o nagula sa pagsugat sa pamanhunod. Anong importante nga ato ni siyang masabtan tungod kay kani sila maigsoon ang 10 virgin. Mga Adventista ra ba ni sila kay nagulat ra ba ni sila sa ilang panahon. Mga Adventista ra ba ni sila? Kita nagulat mo ta maigsoon. Kani sila nagulat mo ni sila. Mga Adventista gini sila. Di ba? So kung atong padayon magbasa sa verse 2 to 4. Ningon siya dira, the 5 of them were wise, 5 kanila mga wise. Ug ang 5 pod buang-buang. Okay. They that were foolish stopped their lamps. Kaning mga foolish na sila ilang parahan. And took no oil with them.
kuan ra is with them. Dili bitaw kung unsa ilang raparahan mo nutoy uwil nila dito, kung dili wala sila uwil nga kauban sa ila. Wala sila extra oil. No. But the wise took oil in their vessels with their lamps. No, na sila with kauban sa ilang laparahan. Okay? Sa diha nga ato kini tugutan kay mga Adventista man ni sila. So kani ang ilang mga ngalan ani naa sa basahon sa iglesia kay mga Adventista ni. Wow. Dayon, unsay gisulti nilang White diri sa Review and Herald, November 24, 1904, paragraph 15. Let church members bear in mind, pahinumduman ang mga membro sa iglesia nga ang kamatuoran nga ang ilang mga ngalan na restro sa mga libro sa iglesia dili makaluwas kanila. Pwede dito makumpiyansa diay nga ano nabitaw kong ngalan sa basahon sa iglesia. Luwas na siguro ko. Sabi kay namay ngalan ni naman ako ngalan dito pero badlungon magyapon kay ko. Dili gyapon siya garantiya. They must show themselves. Kailangan ato ding ipakita ang atong kagalingon nga mo-approve ta diha sa Ginoo. Workmen that need not to be ashamed. Di ka maulaw. Sama ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. For this is the power of the salvation. Day by day, matag-adlaw din nato bilang mga Adventista. They are to build their characters ang atong mga kinahiya in accordance with Christ's directions. Uy, kailangan ko diya nga Adventista, buhutan pag yun. Nga na yun. Adventista nga buhutan. Kumplituho na lang na to. Dili Adventista nga buluyagon. Dili nga na. Adventista nga buhutan. Wala gusto sa Ginoo. So, kita kay naa naman tay mensahe. Wala yung ginatawag nga strange message. Okay. Ang ikatulo nga manununda, dili na siya matawag nga ikatulo kung walay una. Kung walay ikaduwa. Nahimo na siyang ikatulo tungod kay una na ay unang manununda, then ikaduwa, then nahimong ikatulo. So before na siya nahimong ikatulo, makumpleto, kailangan mo agi gina siya sa una. Kung dili ta kapasar sa una, ali punta kapasar sa ikaduwa. Di punta kapasar sa ikatulo, maganda kapasar sa una. So, kung makapasar ka sa una, praise the Lord! Kay, gamiton kita sa Ginoo. Sa ikaduwa o ikatulo. Nga magadala niyo. Atong nibawaan sa unang manununda ni Imam Shuteri. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwelt on the earth, and to every nations, and kindreds, and tongues, and people, saying with a loud voice, klaro kayo nga tingog, nga minsay, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and the earth and the sea and the fountains of heaven. The fountains of waters, rather. Like so, nabawa na ito dara, nga ningon siya dara, nga fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is. The word is presence. Di ba? Presente. Judgment is come. Kanong saan man na nahimong presente? Okay. Nabawa na ito nga si William Miller, unsa galing mensahe ang gihatag sa Ginoo sa ilang padayag. Ang mensahe sa unang manunda o ikaduhang manunda. Mao to yung mensahe ni William Miller ni adtong panahon. Okay. Before sa 1844, sa wala pang 1844, gitagaan na sila mensahe sa 1843 about sa niining mahitungod ani unang manunda. Gihatag ni siya, gihatag ang mensahe before siya nahimong presence. Like so, okay, the judgment is come. Usama bitaw sa panahon ni Noah, sa wala pa ang lunog, gihatag na ang mensahe may tungod sa lunog. Aron na ang tao makaandam, aron kung moabot ang lunog, ang nitoo maluwas. Ingana ta gyapon. Okay.
So, naibawa na to na kini siya nahimo ni siyang presence, judgment is presence, nahimo siyang presente sa tuig 1844. Oh. Asa na to na basahon? Basahon na to na. Okay, di man pwede kang mag-vote eh. Di ba? Kailangan naagit kay referensya kung asa dapit na mabasa. Ato nang basahon sa Selected Messages, Volume 1, page 125, paragraph 1. In 1844, our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment. So nagsugod ang investigative judgment yadtong tuig 1844. The cases of the righteous dead had been passing in review before God. When that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. Okay. So sa 1844 diay nisulod si Jesus sa pinaka-taas nga sacerdote. Si Jesus nisulod sa pinaka-balaan nga dapit. O kalos agay ito 1844. Nagsugod na dayon ang investigatibang paghukom sa mga patay. Dili pa sa mga buhi. Patay pa. The righteous dead. Pagsulod dito ni Jesus sa pinakabalaan nga dapit, nagsugod na din ang judgment sa mga patay. Nga ang tanan nga namatay, gikan kang Adan, hangtod sa 1844, nga nisulat sa basahon sa kinabuhi. Timbangon sila kung magpabilin ba ang ilang ngalan dito. Kaya nangamatay naman sila. So, timbangon kung ang ilang ngalan magpabilin dito. Bisag karon mo mangyapon karon ng paghukom. Kung ang Adventista gidawat niya si Jesus bilang iyang personal nga mangaluwas, gisulat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi, ang iyang mga binuhatan gisulat usab samtang siya buhi pa, og sa diyang namatay siya, timbangon siya. Kung ang iyang bang pangalan nga bisag nasulat sa basahon sa iglesia, timbangon siya kung kanang iyang ngalan magpabilin ba dito sa basahon sa kinabuhi. No. Mao na nga sa diha nga nagsugod naman ang investigatiba sa mga patay. Mao na nga kita nagdala po tag mensahe mahitungod sa investigatiba paghukom sa mga patay. Mao na nga nagawaling kita tungod kay aron nga ang tao masapwan sa nga matarong o ang iya ngalan magpabilin sa basahon sa kinabuhi. Apay kung ato ni siyang padayunon sa pagbasa, when that work shall be completed, kung mahuman na po ka ng buhatuna, judgment is to be pronounced upon the living. It meant to say, kita na nga mga Adventista, moabot gini ang panahon na kita pagahukman. Naiinon niya ang bulayon o trigo. Iyaging naiinon. Kay dili man niya pwede ibubo ang gahom sa laterin kung ang bulayon o trigo nagsagol pa. Kay ang unfaithful, ang matinudanon o dili matinudanon magsagol, ibubo niya ang gahom. Kung sa may purpose na lang nga makadawat, dili man ang makadawat ang unfaithful. Kaya ang purpose nga na ihatag ang gahom aron nga madala ang mensahe sa tibuok kalibutan. Walay record sa Biblia nga ang unfaithful makadawat sa gahom sa laterin. Only the faithful one. Walay record sa history nga naay nakadawat nga dili matinud-anon sa unang ulan. Di ba? Itong unang ulan, wala may nakadawat atong mga dili matinud-anon. Ang mga matinud-anon ang nakadawat. Mao na nga kung magsugod na ni maigsoon, mo na ni giingon sa 1 Peter 4:17. For the time is come that the judgment must begin at the house of God. There is at one. And if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? Mao na nga importante ang pagdala sa mensahe tungkol kay diha sa mensahe diha ta makaandam. Tungod sa mensahe nga ginala ni Noah nga naluwas, tungod sa mensahe nga ginala na ay maluwas.
Mo na ang mensahe wala dala aron sa paghukom. Kaning mensahe dili ni nga ginadala nato sa kaigsuonan, sa katawhan aron kita maghukom, dili. Gidala nato ni mensahe tungod kay gusto ta nga ang tanan maluwas. Mo na nga dili ta pwede magdala nga maghukom. Gidala nato ni aron makaandam tang tanan. Ug tanan maandam ug maluwas. Ay gusto sa Ginoo. Ang atong panahon karon kay na naman ta sa Day of Atonement. Day of Atonement na ta karon. Mao na nga si Ginoo gyud siya gyud ang manglaban nato dito sa langit. Nga bisag kita makasala, natin maglalaban dito. Dayon atong paningkamutan nga dili na ta magpakasala. Kay kung ang kinaiya nga sige pakasalat, maabta na lang gyud ang panahon, mao ra gyapon ang atong kinaiya. Pero sa diha nga kita nag-practice na ta nga muhunong na ta sa pagpakasalat, then naanad na ta sa pagkinabuhi nga matanong, bisa pagkuhaon ta sa kinabuhi, ang atong kinabuhi, ang atong pangalan na secure na gyud sa pasahon sa kinabuhi. Bisa pag magsugod na ang paghukom sa mga buhi, walay problema tungod kay ang imong ngalan na isulat na sa pasahon sa kinabuhi. O nasapwan ka niya nga mataron, naglakaw ka dihan sa ito. The just shall live by faith. Ingana kay importante. Ningon si Ellen White there is sa Selected Messages Volume 1, page 125 paragraph 1. Daw ano ka bililhon? Ito na yung sipunahon. Daw ano ka importante ining solemne ng mga tiyon. We are individually to be judged. So individual dito na paghukuman. According to the deeds done in the body. In a typical service, sa unang panahon ba, kaya naman sila earthly sanctuary. Kita na po tayo heavenly sanctuary. Okay. Sa unang panahon, when the work of atonement, kay sa una, naman po sila atonement sa kadlaw. Sa tuwa, ang atonement na to is gikan 1844. Hantod karon Day of Atonement yapon. Okay. Ningon siya dire, when the work of atonement was performed sa una by the high priest in the most holy place of the earthly sanctuary, the people were required to afflict their souls before God. Grabe ka seryoso. Sa tanan ng mga pista ni adto panahona, ang Day of Atonement mo'y pinakaseryoso nga pista. So, i-afflict yun nilang kaugalingon. Magsuot silang sako, o magpuasa sila, di sila mukhaon. Narabay type meets anti-type na. Kanang magsuot og sako, magsuot og kanang dili magpuasa. Ay type na. Okay. Mao na nga ilang i-confess ang ilang mga sala sa Ginoo and they might be atoned for and flatted out. Aron nga mawala na ng salaan, ma-flatted out. Kay dili pwede nga magpabilin. Ang pangutana, will any less be required of us in this antithetical Day of Atonement? Kaya na naman ta sa gitawag antithetical Day of Atonement. Less ba para sa tuwa? Ang usama sa gimo nila sa una. When Christ in the sanctuary above is pleading in behalf of His people, and the final irrevocable decision is to be pronounced upon every case. Maigsoon, lisod kayo nga dili ta magseryoso karon. If we are not serious today, we will be serious. Moabot gyud ang panahon nga magseryoso ta. But the question is, ang pangutana, kung moabot ang panahon nga kita mahimo na tang seryoso, then it's too late na. Tungod kay irrevocable. Dili na mausab. Dili na mapalas. Kung musira na. Oo. Sultian ko mo. Ang 5 fullest, katong 5 kabuang-buang, nahimo silang seryoso, pero ulahin na. Nangita sila og lana, oy. Nakakita pa sila glana. Pero pagbalik nila, nasira na sila. Di ba? Atong pala yun sa pagtuon. There is a verse 5 to 6. Ningon siya diri. Samtang ang pananhuno na dugay,
silang tanan nagduga o nagatulog. O sa tungang gabi, dihay usa ka singgit. Tanawa ang pamanhunod niya nihin. Maggula kamo alang sukaton siya. Okay. Ang hitabo sa verse 7 to 8, unya katong tanang mga ulay o mga virgin, nibangon o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. O ang mga buwang-buwang, mingon sa mga manggihalamon, hatagi kami sa inyong lana. Yawa mo sila extra lana. Kaya ang among lamparahan napalong. It means to say, naa sila'y sunod sa lamparahan, pero pag abot sa panahon, mapalungay na sila, wala sila extra. O nangayo sila sa lana, pero wala sila tagay. Nang kay kung tagaan sila, basig wala na sa ilang duwa. Kaya para naman ito sa ila. Insakto naman ito para sa ila. O ngayon dire, but the wise answered of niingon ang malamon. Apan ang mga malamon dito bago nagayon. Dili tingali unya kulangon na alang kanamo o kaninyo. Kaya ma-divide naman siya, o matunga naman siya, kung ngayon sila. Panadto hinuod kamo sa mga namaligya, o pagpalit alang sa inyong kaugalingon. O samtang niadto sila sa pagpalit, miabot ang pamanhunon o sila nga mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kalaksal o ang utahan gisira. O katulad yun, nag-aandam ang nakasulod. Wa gito nakasulod pa yun. Nangita-ngita pa to, seryoso kay siya. O, nangita. Seryoso sila. Pero, di ta pwede nga mo seryoso rata dito na sa panahon nga sama ni Noah ba nga haya ni seryoso nga nag-ulan na, nasirado ng arka. Di ba? Oh. Ningon diri sa verse 11 to 12. And afterward came also niya na nangabot usab ang ubang mga ulay itong fullest, buwang-buwang nga nagingon, Ginoo, Ginoo, ablihi kami. Apan siya mitubag ug niingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo. Kahibalo ko, dili o wala ako kaila kaninyo. Di ba? I know you na. Pagkapait maigsoon sa atong pagkalagad. Kung mingon ang Ginoo nga wala ako kaila kaninyo. Mo na'y pinaka delikado nga madunggan sa usa ka tawo. Sa usa ka Adventista. Di ba? Ang kaning lima ka mga buwang-buwang maigsoon nga wala nakasulod. Kaya naulahi na sila. Nagseryoso na sila, ulahi na. Pero pag nangita sila uwel, nakakuha sila, napalod sila sa mensahe. Kaya ang uwel is represent manisa sa Holy Spirit. O ang Holy Spirit, diya, tungod sa lihok sa balang Espiritu na ay mensahe nga niya. Kaya walay mensahe nga niabot sa palibutan kung walay niyong sa Balang Espiritu. Tungod kay nakabalo na sila sa mensahe. Walay sila, pero wala sila kasunod. In sa manera yung mga fullest, inyo ni Ellen White, sa Review in Herald, August 19, 1890, paragraph 10. The state of the church, represented by the fullest virgin, is also spoken as the Laodicean state. So, ang kanidi ay Laodicean nga kondisyon na igsoon. Nga naisulat dara sa Revelation chapter 1, verse 10 and 11, nga ang 7 churches, usa diha ang Laodicea, katapusan nga iglesia militante. O kini nga iglesia, ang kaning kapito nga mga iglesia, naani sila, ang 7 churches, gitawag ni sila o according sa inspiration nga mauni sila ang lain-lain ng mga kondisyon sa iglesia at the different period in the history of the world. So ang kaning 7 churches nagsugod lang ni siya sa Christian era. Ang 7 churches. Walay labot pa ang Jewish church ani.
Mao na nga, ang seven churches, niabot na ta sa katapusan. O niingon ang inspiration diri that the message to the church of the Laodicea is startling denunciation and it's applicable to the people of God at the present time. Gusto sa Ginoo nga mahimutang overcomer. O ang sekreto nga mahimutang overcomer, unsa man? Kung ang condition sa Laodicea is in need of nothing, ato lang ni siyang i-opposite ang iyang condition. If the Laodicean is need of nothing, we need everything. Kailangan nato ang tanan. Basta naadara sa tudaloan to the testimony. Basta naadara sa Bible o sa inspirations. Ato nang kailangan. O, ibig to say, atong i-opposite iyang condition para mahimutang overcomer. Kung ang Laodicean hubo, we need the righteousness of Christ. Kailangan nato ang pagkamatarong ni Kristo. Kung ang Laodicean pobre, ang iyang condition, we need the love and faith. Kailangan nato ang pagtuo ug gugma aron kita mahimong dato at ubangan sa Ginoo. Ang gugma maigsoon. Okay, kailangan na sa tuwa. O kung kita buta, we need the eyes of the wisdom and grace. Oh. Daghan nana sa spiritual prophecy, wala nang akong gibutan diri kay mutaas naman ang atong pagtuon. Mao na nga tungod kay gigugma sa Ginoo ang iyang iglesia. As many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous therefore at the time. Tungod kay gigugma sa Ginoo ang iyang iglesia, gisultitan dita. Wala na niya pasagdi. Kay kung gipasagdaan ta niya, nagpasabot din ni nga wala ta niya gigugma. Tungod kay gibadlong ta niya, iya tang gigugma. Ha? Tungod kay ang iglesia, ang fullest virgin, nagrepresent siya sa nagpabilin ing ana nga state, nga condition. Okay, kay naa naman ta sa katapusan iglesia militante. Ang ato lang himuon individual, matag ka matuoran nga atong masabtan, ato ginasiyang paningkamutan nga maghinubiyan. Ngano man, tungod kay mao kana ang pagkamatarong ni Jesus. Ang iyang pagkamatarong mao kana ang iyang kabuton. Ngano naman ta sa ngano nagsimba matag adlaw ko kahulay. Tungod kay mao kini ang iyang kabuton. Ug tungod kay mao kini ang iyang kabuton, mao kini ang iyang pagkamatarong. Tanan niyang kabuton kung atong kinabuhian, mao kana ang iyang pagkamatarong. Kay kung ato pa ni pagpulutan, na mao na ang atong pagkamatarong. Tungod kay iya man ni pagpulutan, na iya ni pagkamatarong. Oh. Ningon siya diri, nagatuktok yun siya medzoon. Matthew 25 verses. And at the midnight there was a cry made. Iabot ang panahon. Behold, the bridegroom comes. Go out. Revelation 3:20. Behold, I stand and knock at the door. Wa gid siya ni biya sa iglesia ngano man. Nagtuktok man siya kay kung magtuktok ka wala ka dira. Kung wala ka nagtuktok wala ka dira. Pero kung nagtuktok ka diha, naa ka diha. Naa siya sa iglesia. Nagtuktok sa matag pultahan sa atong mga kasing. Behold, I stand and knock at the door and knock. If any man hear my voice, tungod kay ang iyang karnero nakadungog sa iyang tibo. And open the door. Kung ato lang yung abrihan. And I will come into him. Usunod siya sa atong kasing-kasing unahuna. And will sup with him and he with me. It said in John 10:27, my sheep hear my voice. And I know them. Nasayop ang iyang mga kanino sa iyang tingog. O kabalusa sa iyang mga kanino. And they follow me. Umusunod siya kanako. Make so ingon diri ang inspiration, every warning, matag warning, reproof, and entreaty in the Word of God or through His delegate messengers is a knock at the door of the heart. It is the voice of Jesus asking for entrance. Sibunohon ako ni Megson. Ang matag pasidaan, pagbadlong, o pangamuyo giya sa pulong sa Dios o pinaagi sa iyang gitugyanan nga mga mensahero
maoy usa ka pagtuktok na tuktok guys sa pultahan sa kasing-kasing. Kini mao ang tingog ni Jesus nga nanghanyo sa pagsunod. Maigsoon, ningon dira, if you believe, nothing is impossible. Kung mutuo lang yun ka sa pulong sa mensahe sa Diyos, kung imo lang yun siyang pasudlong sa imong hunahuna o kasing-kasing, ikaw yun mabagko, kita yun mabagko. Kung ato siyang tugutan, kita makaandam. Bisang pag moabot ang panahon sa kalisod o paghukom, wala man ay problema. Ang problema kung wala siya sa ato ang kasing-kasing. Kung ang kinabuhi ni Kristo wala sa ato. Mo na'y pinakadelikado nga moabot sa tao kanang wala si Kristo sa iya. Mo na nga importante sa ato ang kanunay nga pag-alagad nga si Kristo na ang mensahe sa Dios na sa ato. Mana nga sa dili pa moabot ang paghukom sa mga buhi, kinahanglan nga settled gid sa kamatuoran, both intellectually and spiritually. Dili lang intellectual, but both spiritual gyapon. It means to say spiritual is character. Both intellectual and spiritual. Nga settled ta sa kamatuoran, nga bisa pag-unsa pa ang may tabo sa kalibutan, ikaw nga magabarog, nasayod ikaw, na kay owel, na kay extra owel, nga kung wabot ang panahon, na kay ikadugang pa sa lamparan o makapadayon ka dito sa tumoy. Kaya niyo ng Biblia, siya nga makalahutay sa katapusan, maluwas. Apan, siya na ito pagkalahutay. Nga napalong-palong naman kayo nga ito, kulang-kulang matagana. Kailangan tuwagan yun. Aron nga makalahutay. Model ang third wise virgin, nakalahutay sila, kaya nakaandam sila. Dili lang yung lahutay-hutay. Kahutay dito rin. Kailangan nagi putay extra. Nakapaluta, unsa atong paghihimoon, hantod nga makalahutay ta sa katapusan. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan mo ang buhing pag-abot. Amen.